Jackson. Naglakad lang ako hulog. Naglakad lang. Nag-BMS kayo, sir? Eto lang naman si President Bongbong Marcos sa harap ng Malacanang press corps, nag-jumping jack sa mismong harap ng mga reporters na regular niyang nakakasalamuha. Hindi lang diyan, nakipagkulitan pa siya sa kanila sa labas ng palasyo. Tama-tama, papunta ako sa gym mamaya. So how's your regular exercise routine like? What do you do? I do weights and then I go on the elliptical machine. Once I average my more or less I work towards a heart rate. So 130 beats per minute. And this is how you deal with DDS fake news peddlers na parang kulto na sa kanilang panatisismo at paninira. I try for 4 times a week. Sir, I try for 2 days on, 1 day rest. 2 days on, 1 day rest. sir, before you were very quiet about answering your bashers and trolls. What was the breaking point? What was the tipping point? Bakit po kayo nag-decide to attack it otherwise today? Because I don't want people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern for our people. Yun nga ang sign ng pagiging kulto. They didn't just distort reality para umayon sa pananampalataya nila. Nasa freezer na ang presidente nyo, putang ina. Isang linggo na nawawala, denial pa rin ng mga sapat. They also tried every trick in the book to smear and destroy their enemies and critics. In some cases, cults even resort to killing. That should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? At yan nga ang ipinahiwatig ni Sebastian, sayang ang Tatu Baste Duterte sa launch ng kanilang Duterte Coalition kahapon. Isa lang naman daw ang kailangan nila at yan ang ulo ng presidente. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Call it a direct threat to the president or a dog whistle to his followers to do his bidding, pero kailangang makialam ang kinaukulan dito, lalo na ang National Bureau of Investigation. It's a power grab we're talking about here. Hindi ba ang usual na tanong ng mapanuring Filipino netizens? Bakit parang nasa mga Duterte ang sintomas ng pagiging bangag at adik? But my question is, if BBM is the user of drugs, bakit ang symptoms niya ay nasa mga Duterte? That is a fair question kasi ang pamilya Duterte ang laging nauuna sa paninira simulat sa pulpa. Dali lang pero sobrang lamig niya na yung sipon. Sir, mangyayang tissue. Hindi ba ang mag-amang sina Rodrigo Duterte at Fiona Sara Duterte ang nagkalat ng polvoron fake news laban sa presidente? Kung wag niyo lang ina-answer kasi sa sobrang dami natin, tissue lang sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. May drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor. Mismong kay Fiona rin galing ang USB polvoron na chismis na sinakyan naman ng mga alipuris niyang DDS fake news peddlers. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. When I was mayor, lumapit sila. They're worried that you are in Marcos. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kung isasaksak mo yon may virus doon, or kung isasaksak mo yon listening device siya. Sabi nga nila, paano to siya? Sabi ko
This time, fake news naman tungkol sa health condition ng presidente. At nabuking na naman na may kinalaman si Fiona dito. Kaya nga para sa marami, siya ang DDS fake news queen ng bansa. Vicky, may kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM. Na medyo, malukha. Good luck sa kanya. Galing mismo sa kanyang matabil at palamurang bibig na tila habit na ang paninira. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang. But how PBBM handled and dealt with the DDS and their incessant fake news campaign is masterful. I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Instead na mag-asal-bangag at kriminal kagaya ng mga Duterte, he handled it with calmness, grace, and stoicism. So I thought the easiest way is to show that I'm still very active physically. Okay na. Thank you, sir. Very mindful, very cutesy, and very demure ang naging sagot ng presidente kaninang hapon sa Malacanang Palace, sa mismong harap ng mga reporters. And that is how you handle pro-China traitors at Duterte cult na mga salot ng bayan, ayon nga kay Auntie Claire Castro. Intindi po natin kung ano pong ang nire-report ng mainstream media at kung ano po ang nakikita nyo mismo sa Pangulo kapag kayo po ay sumasama sa event ng Pangulo. Yun na lang po ang mas importante. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Salamat.